Sabihin mo sa kanya, huwag siyang maarte. Isang gasgas lang yan. Hindi niya kailangang mag-eskandalo sa ospital. Boses yun ni Carlos, malamig, matigas. Tila bawat salita ay isang tipak ng yelong ibinabato sa mukha ni Marites. Ngunit hindi naririnig ni Carlos ang gurgle ng dugo sa lalamunan ng kanyang asawa o ang hiningang pira-pirasong lumalabas sa pagitan ng mga basag na labi. Sa loob ng puting silid na amoy gamot, Vathuk Sakchung, Marites Namdo, ang katawan niya ay parang isang manikang basahan na itinapon sa gilid ng kalsada. Nararamdaman niya ang malagkit na likido sa kanyang noo. Hindi iyon ulan. Mainit iyon. Malansa, amoy kalawang. Iyon ang sarili niyang dugo na humahalo sa puting cream ng cake na kanina lang ay buong ingat niyang kinalong sa bisig. Happy birthday, Carlos. Iyon ang nakasulat sa asul na icing na ngayoy nakadikit na sa maruming sahig ng ambulance. Isang oras ang nakalipas. Suot pa ni Marites ang paboritong asul na duster ni Carlos. Naglakad siya sa gitna ng malakas na ulan sa tapat ng kalsada para lang makuha ang espesyal na cake mula sa sikat na bake shop sa Makati. Pinag-ipunan niya ang bawat sentimo mula sa kanyang maliit na allowance sa loob ng 3 buwan. Gusto niyang sorpresahin ang asawa. Gusto niyang ipaalala rito na kahit abala na ito sa Morales Logistics, narito pa rin siya. Ang asawang laging naghihintay. Ngunit ang tadhana ay may malupit na biro. Isang humaharurot na sasakyan, isang malakas na pagtama ng bakal sa buto. Baroy tat ka chikong lating rit choy tay kulap se chen makdung sengnuk. Sir, this is the ER doctor. Muling pagsusumamo ng doktor sa telepono, ang mukha nito ay bakas ng pagkamangha sa kawalang puso ng taong nasa kabilang linya. Ang asawa niyo po ay nasa kritikal na kondisyon. Kailangan niya ng agarang operasyon. I told you, I'm busy, bulyaw ni Carlos. Nasa gitna ako ng isang napakahalagang dinner. At si Vanessa, nasugatan ang kamay niya dahil na pagkabasag ng baso. I need to take care of her first. Huwag niyo na akong isturbuhin. Sa kabilang dulo ng linya, sa loob của một nhà hàng 5 sao sang trọng và ấm áp, Carlos đang nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Vanessa. Chỉ là một vết xước nhỏ bằng hạt gạo, do manh thủy tinh cách phải, nhưng anh ta lo lắng như thể cô ta vừa trải qua một cuộc đại phẫu. Mùi nước hoa đắt tiền của Vanessa vương vấn trên áo vest của Carlos, hoàn toàn đối lập với mùi bùn đất và máu đang bao trùm lấy Marites trong căn phòng cấp cứu lạnh lẽo. Marites nghe thấy tất cả. Bawat salita ay parang kusilyong pumuputol sa huling hibla ng kanyang pag-asa. Ang hiya, ang matinding pagkapahiya na nararamdaman niya sa harap ng mga nurse at doktor ay mas masakit pa kaysa sa mga bali niyang bahagi ng katawan. Ganito na lang ba ang halaga ng 10 taon? Isang gasgas sa kamay ng ibang babae ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng sariling asawa. Dahan-dahang pumatak ang isang butil ng luha mula sa gilid ng kanyang mata, humahalo sa malagkit na dugo sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga daliri na nanginginig at puno ng sugat ay pilit na gumalaw. Naramdaman niya ang magaspang na tela ng kanyang duster. Naalala niya ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing hindi siya natulog para lang ihanda ang mga kailangan ni Carlos sa opisina. Ang bawat pagkakataong isinantabi niya ang sariling pangarap para maging anino nito. Isang nurse ang lumapit at may iniabot na cellphone. Ma'am, may nanggaling pong mensahe mula sa asawa niyo. Sa pamamagitan ng lumalabong paningin, nabasa ni Marites ang mga salitang tila hatol ng kamatayan. We should divorce. I've thought about this carefully. Ayoko na ng pabigat. I'll send the papers when you're out of the hospital. Don't make this hard for us. Ang katahimikan sa loob ng ICU ay bumasag sa katinoan ni Marites. Walang iyak, walang sigaw. Tanging ang mahinang tunog ng heart monitor ang nagpapatunay na tumitibok pa ang kanyang puso. Ngunit sa loob-loob niya, ang Marites na masunurin, ang Marites na laging nagpaparaya, ay tuluyan ng nalagutan ng hininga kasabay ng pagkadurog ng cake sa sahig. Tumingala siya sa kisame.
Ang puting ilaw ay tila nagiging isang matalim na liwanag ng determinasyon. "Duke," she whispered, her voice like a jagged glass. "Kung yan ang gusto mo, Carlos, ibigay ko sa iyo ang kalayaang hinahanap mo. Pero sisiguraduhin ko na sa araw na muli tayong magkaharap, ikaw naman ang magmamakaawa para sa bawat patak ng dugo na nawala sa akin ngayon." Ang monitor ng tibok ng puso ay biglang bumilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang puot na ngayon lang nagliyab sa kanyang dibdib. 3 araw pa lamang ang nakakalipas mula nang mabasag ang kanyang mundo sa loob ng ICU. Ngunit heto si Marites, nakatayo sa tapat ng dambuhalang gate ng mansyon ng mga Morales. Bawat patak ng ambon sa kanyang balat ay tila tusok ng karayom sa kanyang mga sariwang sugat. Hirap siyang huminga, hindi dahil sa bali ng kanyang tadyang, kundi dahil sa bigat ng bawat hakbang patungo sa bahay na itinuring niyang kanlungan sa loob ng 10 taon. Ngunit ang kanlungang iyon ay tila naging isang kuta ng kaaway. Sa labas ng gate, nakahandusay sa basang semento ang 2 malaking maleta at ilang itim na plastic bag. Ang ilan sa mga damit ni Marites ay kumalat na sa kalsada. Ang kanyang paboritong belo na ginamit sa kasal, ngayon ay nadidilaan na ng maruming tubig ulan. Hindi mo na kailangang pumasok pa, wala ka nang babalikan dito. Ang boses ni Doña Esperanza ay parang hagupit ng latigo. Nakatayo ang matanda sa veranda, balot ng mamahaling sutla, ang kanyang muka ay puno ng pandidiri, habang nakatingin sa nanlilimos na anyo ng kanyang minugang babae. Ang amoy ng mamahaling insenso mula sa loob ng bahay ay humahalo sa amoy ng basang lupa. Isang malupit na paalala ng agwat ng kanilang katayuan. "Mama, bakit nasa labas ang mga gamit ko?" Nanghihina ang boses ni Marites. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na itinatayo ang isang maleta. "Huwag mo akong tawaging mama. Wala kang utang na loob." Bulyaw ng matanda. "Binigyan ka namin ng marangyang buhay, pinakain, binihisan. At ano ang isinukli mo? Isang katawang sakitin at walang silbi." Ang pamilya Morales ay nangangailangan ng babaeng makakatulong sa paglago ng kumpanya. Hindi isang asawang pabigat na pati sa sariling kaarawan ng asawa ay nagdudulot ng kahihiyan. Ang bawat salita ay puno ng utang na loob, ang paboritong sandata ng mga Morales para itali ang leeg ni Marites. Para sa kanila, ang 10 taon niyang pagsisilbi bilang katulong, cook at accountant sa likod ng mga kurtina ay walang halaga kumpara sa titulong ipinahiram nila sa kanya. "Nasaan si Carlos?" tanong ni Marites. Ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap sa bintana ng kanilang dating silid. "Carlos is busy fixing the mess you left." Isang bagong boses ang sumabat. Mula sa likuran ni Doña Esperanza, lumabas si Vanessa. Suot nito ang isang kulay rosas na silk robe. Ang mismong robe na iniregalo ni Carlos kay Marites noong nakaraang anibersaryo, pero hindi niya kailanman isinuot dahil masyadong mahal. Ngayon, ang telang iyon ay yumayakap sa katawan ng babaeng kumuha ng kanyang pwesto. "Hi Marites," nakangising bati ni Vanessa habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang buhok. Sabi ni Carlos, "Masyado ka raw emotional." "Common sense naman, di ba? You're just a housewife. You don't belong in his world anymore. Look at you. You smell like cheap hospital soap and failure." Tumingin si Marites sa paligid. Nakita niya ang mga kapitbahay na sumisilip sa likod ng kanilang mga kurtina. Ang hiya ay gumapang sa kanyang buong pagkatao. Isang mainit na bugso ng kahihiyan na tila gustong lamunin ang kanyang natitirang dangal. Ngunit sa gitna ng hapdi, may isang bagay na biglang nagbago. Ang kanyang paningin ay nanatili sa isang itim na bag na bahagyang nakabukas. Doon, sa ilalim ng kanyang mga lumang damit, ay ang lumang leather portfolio na kinuha niya sa library bago siya naaksidente. Ang mga dokumento ng original business plan ng Morales Logistics, ang mga papel na may piraso ng kanyang kaluluwa,
at ang nakatagong founding advisor clause. Hindi nila alam na ang pabigat na pinalayas nila ay dala ang susi ng kanilang pagbagsak. Dahan-dahang tumayo ng tuwid si Marites. Ininda niya ang kirot sa kanyang binti at ang pait sa kanyang lalamunan. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa. "You're right, Vanessa," mahinahong sabi ni Marites. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin bago ang bagyo. Hindi nga ako nababagay sa mundong ito dahil ang mundong ito ay binuo ko gamit ang sarili kong mga kamay. At ngayon, malaya na akong panoorin kayong sirain ito ng mag-isa. "How dare you?" Akmang sasagot si Doña Esperanza, ngunit tinalikuran na sila ni Marites. Kinaladkad ni Marites ang kanyang maleta palayo sa mansyon. Ang bawat kalansing ng gulong ng maleta sa kalsada ay parang isang martilyo na nagpapatibay sa kanyang desisyon. Sa dulo ng kalsada, tumigil siya at kinuha ang kanyang lumang cellphone. Binuksan niya ang contact list at hinanap ang isang pangalan na matagal na niyang iniwasan. Mateo Hidalgo. Ang tanging taong kinatatakutan ni Carlos. Biglang tumunog ang kanyang phone. Isang notification mula sa bank account niya. Ang balance? 0. Kinuha na ni Carlos ang lahat ng laman ng kanilang joint account. Wala siyang pera, wala siyang tirahan, at tanging ang basang mga damit ang kasama niya sa ilalim ng ulan. Ngunit bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay sa pagod, isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Ang bintana ay dahan-dahang bumaba at isang pares ng matatalim na mata ang tumingin sa kanya. "You look like a woman who has lost everything," wika ng lalaki sa loob ng sasakyan. O baka naman, isa kang babaeng sa wakas ay nahanap na ang kailangan para maging mapanganib. Ang amoy ng pritong bawang at usok tumutkuan an viahe. Karindria, nyohep o gokdung malugay ay tila sumasakal kay Marites. Nakaupo siya sa isang mahabang bangkong kahoy na mabuhay sa harap ng Mutli Cafe New Abokkoy Kodyamoy Peso. Ang init ng baso ay hindi sapat para pawiin ang panginginig ng kanyang mga kamay, na hanggang ngayon ay may bakas pa ng mga gasgas mula sa kalsada. Sa tapat niya, ang divorce papers ay nakalatag. Basang-basa ang mga gilid, tila nakikiramay sa kanyang kalagayan. Ipinikit ni Marites ang kanyang mga mata. Sa bawat pagpikit, bumabalik siya sa nakaraan. 10 taon na ang nakalipas. Naaalala niya ang isang maliit na silid na puno ng mga lumang mapa at kalkulasyon. Noon, si Carlos ay isa lamang lalaking may malaking pangarap ngunit walang direksyon. Si Marites ang humahawak ng ballpen habang ang asawa ay natutulog sa pagod. Siya ang bumuo ng algorithm ng logistics route na nagpabili sa delivery ng Morales Logistics. Siya ang nagsulat ng bawat salita sa kanilang unang malaking proposal. Noon, ang bawat tagumpay ni Carlos ay tagumpay din niya. "Huwag kang mag-alala, Marites," bulong ni Carlos noon habang hinahalikan ang kanyang mga kamay na puno ng tinta. "Ikaw ang utak ng kumpanyang ito. Hinding-hindi ko ito makakalimutan." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Marites. Ang mga kamay na hinalikan noon ay ang mga kamay na ngayon ay pinalayas at iniwan sa ulan. Dahan-dahan niyang binuksan ang lumang leather portfolio na nakaligtas mula sa baha. Sa loob nito ay may isang dokumentong hindi kailanman binasa ng maigi ni Carlos dahil sa sobrang kumpiyansa. Isang kasunduan sa ilalim ng founding advisor clause. Nakasulat doon na ang lahat ng intellectual property ng logistics system ay pagmamay-ari ni Marites at mayroon siyang karapatang bawiin ang lisensya nito kung sakaling magkaroon ng breach of contract sa kanilang pagsasama. Hindi alam ni Carlos na ang bawat delivery truck na tumatakbo ngayon sa kalsada ay gumagamit ng utak ni Marites. At ang bawat sentimong kinikita niya para pambili ng mga alahas ni Vanessa ay utang niya sa babaeng tinawag niyang pabigat. Ang kape ay masarap kapag mainit pa, ngunit mas lalong tumatapang kapag lumamig na. Isang malalim na boses ang bumasag sa kanyang pagmuni-muni. Iniangat ni Marites ang kanyang tingin.
Si Mateo Hidalgo. Nakatayo ito sa labas ng karinderya. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nakalubog sa putik ng bangketa. Ngunit tila hindi niya ito alintana. Hawak niya ang isang payong na tila nagbibigay ng proteksyon sa maliit na espasyong kinalalagyan ni Marites. Mateo. Mahinang sambit ni Marites. I read the news. Wika ni Mateo. Ang kanyang tinig ay walang halong awa, kundi respeto. Nakita ko ang ginawa nila sa iyo sa harap ng mansyon. Isang malaking pagkakamali ang ginawa ni Carlos. Hindi niya alam na ang itinatapon niya ay ang mismong pundasyon ng kanyang kumpanya. Ano ang kailangan mo sa akin, Mateo? Hindi ba't magkalaban ng Morales at Hidalgo? Naupo si Mateo sa tabi niya. Hindi inaalintana ang dumi ng bangko. Ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan. Ngunit higit pa doon, Marites. Kailangan ko ang utak mo. Ang Hidalgo Transport ay malaki, pero wala kaming sistema na kasing talino ng ginawa mo para sa asawa mo. Tumingin si Mateo sa divorce papers na nasa mesa. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng resources na kailangan mo. Ang opisina, ang mga tao, ang kapital, sa isang kondisyon. Ano? Huwag mong sirain si Carlos para sa akin. Seryosong sabi ni Mateo. Sirain mo siya dahil yon ang nararapat sa kanya. I want to see the woman who built an empire take it back piece by piece. Naramdaman ni Marites ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang kalamnan. Hindi na ito ang init ng lagnat, kundi ang apoy ng isang layunin. Tumingin siya sa bintana kung saan ang ulan ay unti-unti nang tumitila at ang mga ilaw ng Manila ay nagsisimulang magningning. Hindi ko lang ito kukunin pabalik, Mateo. Wika ni Marites habang dahan-dahang itinatabi ang divorce papers. Gagawa ako ng isang bagay na mas malaki hanggang sa ang pangalang Morales ay maging isang maliit na footnote na lang sa kasaysayan ng aking tagumpay. Kinuha ni Marites ang malamig na kape at ininom ito sa isang lagukan. Ang pait ay nanatili sa kanyang lalamunan, ngunit ang kanyang mga mata ay tuyo na. Kailan tayo magsisimula? Tanong niya. Ngumiti si Mateo at inilahad ang kanyang kamay. Ngayon din. Sa sandaling iyon, ang huling butil ng luha ni Marites ay natuyo na. Ang babaeng naluha sa loob ng ambulance ay wala na. Ang natitira na lamang ay isang reynang handang bawiin ang kanyang korona. Ang loob ng sasakyan ni Mateo ay amoy balat ng hayop at mahal na pabango. Isang mundong malayo sa alingasaw ng basang kalsada at malansang amoy ng ospital na naging anino ni Marites nitong mga nakaraang araw. Habang bumabaybay sila sa abalang kalsada ng Makati, nakatingin lang si Marites sa labas. Ang mga ilaw ng syudad ay tila mga hiyas na naglalakbay sa dilim, ngunit para sa kanya, ang bawat kislap ay paalala ng bawat pangarap na kanyang isinuko. Hindi kita dinala rito para kaawaan, Marites. Wika ni Mateo habang nakatuon ang paningin sa daan. Dinala kita rito dahil alam kong ikaw lang ang nakakaintindi sa algorithm ng pagkatalo. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gusali na yari sa salamin at asero. Ang Hidalgo Transport. Dito, ang bawat segundo ay pera at ang bawat desisyon ay buhay at kamatayan ng isang negosyo. Pumasok sila sa penthouse office ni Mateo. Ang katahimikan sa loob ay sapat na para marinig ni Marites ang sarili niyang kaba. Inilahad ni Mateo ang isang upuang gawa sa mahal na kahoy. Pagkatapos, kumuha siya ng isang malinis at puting papel mula sa kanyang mesa at inilapag ito sa tapat ni Marites. Naglagay din siya ng isang mamahaling fountain pen sa tabi nito. Write your life again, Marites, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad. Huwag mong isulat ang tungkol sa pagiging asawa. Isulat mo ang tungkol sa babaeng bumuo ng Morales Logistics mula sa wala. Ibigay mo sa akin ang estratehiya na matagal nang ninanakaw ni Carlos sa iyo at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo para mabawi ang dangal mo.
Tinitigan ni Marites ang puting papel. Sa loob ng 10 taon, ang tanging isinusulat niya ay mga listahan ng bibilhin sa palengke, mga schedule ni Carlos, at mga pirma sa tsekeng hindi naman siya ang nakikinabang. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ng panulat. Ang bigat nito ay tila bigat ng isang armas. "Bakit mo ito ginagawa, Mateo?" tanong ni Marites. Ang kanyang mga mata ay diretsong tumingin sa lalaki. Hindi lang ito dahil sa negosyo, di ba? Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo. Ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. May isang malalim na pait na nakatago doon. Minsan na ring may kumuha sa akin ng isang bagay na mahahalaga, Marites. At ang taong iyon ay may apelyidong Morales din. Sabihin na nating pareho tayong may gustong bawiin. Hindi na nagtanong pa si Marites. Ibinaba niya ang kanyang paningin sa papel. Sa bawat guhit ng tinta, tila bumabalik ang lakas sa kanyang kalamnan. Ang bawat flowchart ng logistics, ang bawat formula ng fuel efficiency, at ang bawat network ng mga supplier ay mabilis na nabubuo sa kanyang isipan. Hindi siya nagsusulat ng plano. Nagsusulat siya ng kanyang pagbangon. Lumipas ang mga oras. Ang sikat ng buwan ay pinalitan ng unang sinag ng araw na tumatama sa mga salamin ng gusali. Nang matapos, tumayo si Marites. Ang kanyang duster ay pinalitan na ng isang simpleng blusa na ibinigay ng assistant ni Mateo. Ngunit ang kanyang tindig ay hindi na tulad ng dati. May bago ng ningning sa kanyang mga mata. Isang ningning na mas matalas kaysa sa anumang brilyante. "Handa na ang plano," wika ni Marites. "Mabuti," sagot ni Mateo. "Ihahatid na kita. Kailangan mong magpahinga bago natin simulan ang unang hakbang." Habang palabas ang sasakyan ni Mateo sa parking lot ng gusali, isang pamilyar na kulay abong sports car ang huminto sa kanilang tapat. Bumukas ang bintana nito. Si Carlos. Nanlaki ang mga mata ni Carlos nang makita ang kanyang asawa, na dapat ay nagdurusa sa kung saan, na nakaupo sa loob ng sasakyan ng kanyang mortal na kaaway. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at pagkalito. "Marites?" Sigaw ni Carlos. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. "Kaya pala mabilis kang pumayag sa divorce. Nakahanap ka agad ng bagong pagsasandalan. Akala ko ba ay banal ka? Yun pala ay sa karibal ko pa ikaw kakapit." Lumingon si Carlos kay Mateo at tumawa ng mapait. "Mateo, hindi ko akalain na mahilig ka pala sa mga tira-tira. Mag-ingat ka dyan. Baka pati ikaw ay maging pabigat lang ang babaeng yan." Naramdaman ni Marites ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ang hiya na laging ibinabato sa kanya ni Carlos. Ngunit bago pa siya makapagsalita, naramdaman niya ang malamig na kamay ni Mateo na humawak sa kanyang balikat. "Hindi siya tira-tira, Carlos." Malamig na wika ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila talim ng espada. "Siya ang alas na itinapon mo ng napakaaga. At sa susunod na magkita tayo, siguraduhin mong nakatali ng maigi ang sapatos mo. Dahil baka hindi mo mamalayang kinukuha na namin ang sahig na kinatatayuan mo." Ipinaharurot ni Mateo ang sasakyan. Iniwan si Carlos na tulala at nagngangalit sa gitna ng kalsada. Sa loob ng sasakyan, hindi yumuko si Marites. Sa halip, tumingin siya sa side mirror at pinanood ang imahe ni Carlos na unti-unting lumiliit at naglalaho sa malayo. "Hindi ako kakapit sa kanya, Carlos," bulong ni Marites sa kanyang sarili. "Dahil sa pagkakataong ito, ako ang magiging bagyong wawasak sa'yo." Ang lamig ng aircon sa loob ng head office ng Hidalgo Transport ay tila humahalokip-kip sa balat ni Marites, isang matalas na kaibahan sa init ng kusina na nakasanayan niya sa loob ng 10 taon. Wala rito ang amoy ng bawang at sibuyas na dati kumakapit sa kanyang buhok. Sa halip, ang paligid ay nababalot ng amoy ng bagong print na papel, matapang na kape, at ang hindi nakikitang tensyon ng bilyong-pisong kompetisyon. Suot ang Motbo Vesmo Sanden Donjan, niyang saksaw na ibinigay ni Mateo. Tumayo si Marites
sa gitna ng control room. Sa harap niya ay isang dambuhalang screen na nagpapakita ng real-time movement ng daan-daang trucks sa buong Luzon. Everyone, listen up. Baritono ang boses ni Mateo na umalingaw-ngaw sa buong silid. This is Marites Morales. She will be our Chief Logistics Strategist. Lahat ng desisyon tungkol sa route optimization ay dadaan sa kanya. Bumagsak ang isang mabigat na katahimikan. Ang mga empleyado, karamihan ay mga lalaking may matatayog na degree, ay nagpalitan ng makahulugang tingin. Narinig ni Marites ang bulungan sa gilid, parang huni ng mga kulisap na pilit sumisira sa kanyang konsentrasyon. Di ba siya yung asawa ni Morales? Yung pinalayas? Ano namang alam ng isang housewife sa supply chain? Baka recipe ng adobo lang ang alam niyan. Ang hiya ay muling gumapang sa kanyang leeg, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang lunurin siya nito. Tumingin siya sa kanyang mga palad. Ang mga daliring dati ay may mga palto sa paghiwa ng karne at paglalaban ng mga barong ni Carlos ay ngayoy dahan-dahang lumalapit sa touchscreen interface. Isang malaking problema ang bumungad sa kanila. Isang convoy ng mga truck ang na-stuck sa isang landslide sa Nueva Ecija. Ang mga computer system ay nagmumungkahi ng rerouting na magpapatagal ng 6 na oras. Isang pagkaantala na magreresulta sa milyon-milyong pisong multa. Move aside. Mahinahong sabi ni Marites sa technician. Nag-alinlangan ang lalaki, ngunit isang sulyap mula kay Mateo ang nagpilit sa kanya na tumabi. Huminga ng malalim si Marites. Ipinikit niya ang kanyang mga mat. Và để tâm trí quay về những đêm trắng của từng thực, để về tay những bản đồ tách cho Carlos. Cô biết từng ổ gà, từng con đường mòn nhỏ mà vệ tinh không bao giờ thấy được. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa screen. Hindi siya gumagamit ng algorithm, gumagamit siya ng instinct. Dumaan kayo sa lumang kalsada sa gilid ng bundok malapit sa San Jose. Utos niya sa radyo. Ang kanyang boses ay hindi nangangatog. Sabihin niyo sa mga driver na ibaba ang pressure ng gulong ng 10% para sa putikan. Makakarating kayo sa warehouse sa loob ng 2 oras. Pero ma'am, hindi yan kasama sa standard protocol. Gawin niyo? Putol ni Marites. Ang autoridad sa kanyang tinig ay tila isang bakal na hindi mababali. Makalipas ang 2 oras, ang balita ay dumating. Ang mga truck ay ligtas na nakarating. Ang kumpanya ay nakatipid ng 3 milyong piso. Ang silid na kanina ay puno ng bulungan ay napalitan ng isang gulat na katahimikan. Naupo si Marites sa kanyang bagong desk. Sa gitna ng pag-aayos ng mga file, isang encrypted na folder mula sa kumpanya ni Carlos ang aksidenteng pumasok sa kanyang system. Isang remnant ng lumang server link na siya rin ang gumawa noon. Binuksan niya ito at napatigil. May mga listahan ng ghost deliveries. Ang Morales Logistics ay naglalabas ng mga invoice para sa mga biyaheng hindi naman nangyayari. Isang malaking tax fraud. Ang bawat dokumento ay may pirma ni Carlos, ngunit ang ideya ay halatang galing kay Vanessa. Nahanap mo na ang butas sa kanilang baluti. Wika ni Mateo na nakatayo na pala sa likuran niya. Masyado silang naging kampante, sagot ni Marites. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen. Inakala ni Carlos na dahil nakuha niya ang kumpanya, nakuha na rin niya ang talino ko. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng marangyang opisina ng Morales Logistics, galit na hinagis ni Vanessa ang kanyang tablet sa mesa. Nakita niya ang balita tungkol sa matagumpay na operasyon ng Hidalgo Transport sa social media. At ang litrato ni Marites na katabi si Mateo ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumidikit sa kanyang mukha. Carlos, tingnan mo ito! Sigaw ni Vanessa habang pumasok ang lalaki sa silid. Ang dating asawa mong basura ay ginagawa tayong katawa-tawa. Kailangan natin siyang tapusin bago pa siya makapagsalita tungkol sa mga utang natin. Ngumisi si Vanessa, isang ngising puno ng lason. Kinuha niya ang kanyang telepono
at tinawagan ng isang contact sa isang tabloid. I have a story for you. Bulong ni Vanessa. Isang kwento tungkol sa isang asawang nangaliwa, kaya pinalayas. At ngayon ay ginagamit ang katawan niya para sirain ang negosyo ng dating asawa. Give me the headline and I'll give you the photos. Mabilis na kumalat ang lason. Mas mabilis pa sa pinakamabilis na truck ng Hidalgo Transport. Kinaumagahan, bago pa man masilayan ang sikat ng araw sa likod ng mga dambuhalang gusali ng Makati, ang mukha ni Marites ay naging tampulan na ng usap-usapan sa bawat sulok ng internet. Isang malabong litrato nakuha sa isang madilim na hotel lobby, kung saan si Marites ay tila nakasandal sa dibdib ni Mateo, ang naging mitya ng isang napakalaking sunog. Ang headline ng mga tabloid ay tila mga sumasabog na bomba. Magasikreto sa likod ng logistics war, dating misis. Ginamit ang katawan para makaganti sa ex-husband. Pagbaba pa lang ni Marites sa lobby ng Hidalgo Transport, sinalubong agad siya ng nakasisilaw na kislap ng mga kamera. Ang walang humpay na pag-ilaw ng mga flash ay tila mga puting kidlat na pilit bumubulag sa kanyang paningin. Amoy ng pawis ng mga nag-uunahang reporter at ang alingasaw ng usok ng mga sasakyan sa labas ang sumalubong sa kanya. Miss Marites, totoo po ba nakabit kayo ni Mr. Hidalgo kaya kayo iniwan ng asawa nyo? Marites, please look here. Ginamit mo ba ang company secrets ng Morales Logistics para akitin ang bago mong boss? Ang bawat tanong ay parang dumidikit na putik sa kanyang malinis na blusa. Naramdaman ni Marites ang pamilyar na panlalamig ng mga paa, ang matinding hiya, na pilit siyang ibinabaon sa lupa. Naririnig niya ang mga mapanghusgang bulungan ng mga taong naglalakad sa paligid, mga taong hindi alam ang katotohanan, ngunit handang humusga batay sa isang kasinungalingan. Para siyang hinubaran sa gitna ng plaza. Lumingon si Marites sa loob ng lobby. Doon, sa itaas ng malawak na hagdanan, nakatayo si Mateo. Nakasuot ito ng itim na suit, ang mga kamay ay nasa bulsa, at malamig lang na nakatingin sa kaguluhan. Hindi siya lumapit. Hindi niya inutusan ang mga security guard na itaboy ang mga media para siyang isang estatwa ng yelo na walang pakialam kung lalamunin man si Marites ng mga lobo ng lipunan. Iniwan din niya ako. Bulong ng isang mahinang bahagi ng isip ni Marites. Ang sakit ng pag-iisa ay tila isang malamig na kamay na dahan-dahang sumasakal sa kanyang puso. Sa kabilang bahagi ng kalsada, sa loob ng isang itim na van na may tinted na bintana, nakaupo si Vanessa habang humihigop ng mamahaling kape. Ang bango ng kape ay tila mas lalong tumatamis habang pinapanood niya ang paghihirap ni Marites mula sa malayo. Humilig siya sa balikat ni Carlos na katabi niya. Si Carlos, sabi ko sa'yo, dudurugin natin siya nang hindi man lang natin dinudumihan ang mga kamay natin. Nakangising bulong ni Vanessa. Si Carlos naman ay tahimik lang, ngunit may bakas ng tagumpay sa kanyang mga mata. Dapat lang sa kanya yan. Masyadong naging mayabang. Bumalik ang tingin ng lahat kay Marites. Inasahan ng mga reporter na makikita nila ang isang babaeng humihagulgol, isang biktima na magmamakaawang itigil ang pagkuha ng litrato. Ngunit nagkamali sila. Huminga ng malalim si Marites. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naging bakal. Hindi siya yumuko. Hindi niya tinakpan ang kanyang mukha. Sa halip, tumayo siya ng tuwid, hinarap ang pinakamalapit na kamera at tinitigan ito ng diretso. Ang kanyang mga mata ay walang takot, walang luha. Tanging ang malamig at matalim na determinasyon ang makikita doon. Isa-isa niyang tiningnan ang mga mukha ng mga taong sumisigaw sa kanya. Tila inililista ang bawat isa sa kanila sa isang libro ng pagtutuos. Nang maramdaman ng mga reporter ang kakaibang aura na nagmumula sa kanya, unti-unting humina ang kanilang mga sigaw hanggang sa mabalot ang buong lobby ng isang nakatutulig na katahimikan. Tapos na ba kayo?
Mahinahong tanong ni Marites. Ang boses niya ay hindi nanginginig. Ito ay malinaw. Parang tunog ng isang batingaw sa gitna ng gabi. Wala akong kailangang ipaliwanag tungkol sa pekeng litrato na yan. Patuloy niya, habang dahan-dahang kinukuha ang kanyang cellphone mula sa bag. Dahil ang totoo ay hindi kailanman sumisigaw para lang paniwalan. Pinindot niya ang ilang button sa kanyang screen. Agad na nag-vibrate ang mga hawak na gadget ng mga reporter dahil sa isang pampublikong link na ipinadala ni Marites sa lahat ng media outlets sa bansa. Kung gusto niyo ng tunay na kwento ng kataksilan at pagnanakaw, wika ni Marites habang ang kanyang tingin ay lumipat sa direksyon ng itim na van sa kabilang kalsada. Tila nakikita ang mga taong nagtatago doon. Buksan niyo ang link na yan. Makikita niyo dyan ang mga hotel CCTV footage, mga resibo at mga pag-uusap ni na Carlos Morales at Vanessa Cruz mula pa noong 2 taon na ang nakalipas. Noong ako pa ang legal na asawa na nagpapakapagod para itaguyod ang kumpanya nila. Nanlaki ang mga mata ng mga reporter habang mabilis na binubuksan ang link. Doon ay malinaw na nakikita ang mga kuha ng paghahalikan ni na Carlos at Vanessa sa iba't ibang bansa gamit ang pondo ng kumpanya at ang mga plano nilang ibagsak si Marites. Hindi ako humihingi ng awa, malamig na pagtatapos ni Marites. Ngunit huwag niyong gagamitin ang pangalan ko para pagtakpan ang mababaho nilang gawain. Mabilis na tumalikod si Marites at naglakad pabalik sa loob ng gusali. Sa pagkakataong ito, walang humarang sa kanya. Ang mga reporter ay abala na sa pagkuha ng screenshots ng mga ebidensya. Ang ingay ng mga flash ay napalitan ng mabilis na pagtitipa sa mga cellphone. Nang makarating siya sa tapat ni Mateo sa itaas ng hagdanan, tumigil si Marites. Tiningnan niya ang lalaki na hanggang ngayon ay hindi pa rin gumagalaw. I expected you to defend me. Matigas na sabi ni Marites. Tumingin si Mateo sa kanya at sa unang pagkakataon, may manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. If I defended you, Marites, they would believe that you are just a weak woman hiding behind my shadow. But now, they know exactly who the real monster is in this game. Ang amoy ng mga sariwang puting bulaklak at ang mahahalagang klase ng alak ay humahalo sa malamig na hangin ng Grand Ballroom sa Manila Hotel. Ngayong gabi, ang bawat sulok ng silid ay nagniningning sa karangyaan. Ito ang gabi ng tagumpay para sa Morales Logistics, ang paglagda sa Hapdong the Key, kasama ang isang dambuhalang kumpanya mula sa Europa. Si Carlos, na nakasuot ng isang pasadyang taksido, ay mukhang isang hari na nakabalik sa kanyang trono. Sa tabi niya, si Vanessa ay tila isang reyna sa kanyang kumikinang na pulang gown. Ang kanyang leeg ay pinalamutian ng mga diamanteng binili gamit ang perang dapat sana ay pambayad sa mga driver ng kumpanya. To the future of Morales Logistics, pagyayabang ni Carlos habang itinaas ang kanyang baso ng champagne. Ang kanyang tawa ay malakas, puno ng pagmamayabang na tila nakalimutan na niya ang babaeng iniwan niya sa ulan. Ilang buwan lang ang nakalipas. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, ang malalaking pintong gawa sa mabigat na kahoy ay dahan-dahang bumukas. Isang katahimikan ang biglang lumaganap sa buong ballroom. Ang tanging tunog na maririnig ay ang ritmo ng bawat hakbang ng isang pares ng itim na high heels sa makinis na sahig na gawa sa puting marmol. Ang bawat pagtama ng takong sa sahig ay tila isang matalim na huni ng orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng kaligayahan ni Carlos. Si Marites, hindi na siya ang babaeng may amoy ng kusina at may lungkot sa mga mata. Ngayong gabi, suot niya ang isang emerald green na gown na tila hiyas sa gitna ng dilim. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang muka na ngayon ay bakas ng kapangyarihan at hindi matitinag na dignidad. Sa likuran niya, naglalakad ang seryosong si Mateo Hidalgo. Anong ginagawa mo rito? Bulyaw ni Carlos. Ang kanyang boses ay pilit na itinatago ang biglang paglukso ng kaba sa kanyang dibdib.
Security! Bakit niyo pinapasok ang babaeng ito? Huwag kang masyadong mabalisa, Carlos. Mahinahong wika ni Marites. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Sapat na para marinig ng mga dayuhang investor na nakaupo sa harap ng mesa. Nandito ako dahil bilang may-ari ng algorithm of routes na gagamitin niyo sa kontratang ito. Kailangan ko ring suriin ang mga dokumento. Ano? Anong pinagsasabi mo? Singhal ni Vanessa. Ang kanyang mukha ay namumutla sa likod ng makapal na makeup. Nababaliw ka na ba? Kami ang bumuo ng kumpanyang ito. Dahan-dahang kinuha ni Marites ang isang asul na folder mula sa kanyang assistant at inilapag ito sa tapat ng mga European investor. The logistics system you are about to buy is protected under the intellectual property laws of the Philippines. It was registered 10 years ago under my maiden name, Imelda Morales, as the sole creator and advisor. Paliwanag ni Marites sa matatas na Ingles. And as of 5 minutes ago, I have officially revoked the license of Morales Logistics to use any part of that system due to the breach of ethical conduct and fraud. Ang mukha ni Carlos ay naging kulay abo. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Tila isang taong nalulunod sa tuyong lupa. Lumingon siya kay Mateo, umaasang may makukuhang tulong. Mateo, ang investment mo, huwag kang maniwala sa kanya. Tumingin si Mateo kay Carlos. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon. I already pulled out my funds this morning, Carlos. All of it. Sa tingin mo ba ay magtatapon ako ng pera sa isang kumpanyang itinayo sa ibabaw ng nakaw na talino at wad na mga dokumento? Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang mga dayuhang investor ay tumayo, isinara ang kanilang mga laptop at malamig na tumingin kay Carlos bago tuluyang lumabas ng silid. Ang pangarap ni Carlos ay naglaho sa loob ng isang iglap, tila isang bula na pumuputok sa hangin. You ruined me! Sigaw ni Carlos. Akmang susugod siya kay Marites, ngunit mabilis na humarang ang mga tauhan ni Mateo. Hindi kumurap si Marites. Ang amoy ng takot at pawis ni Carlos ay tila isang matamis na pabango para sa kanya. Hindi kita sinira, Carlos. Sinira mo ang sarili mo noong inakala mong ang kabaitan ko ay kahinaan. You treat people like assets you can dispose of once they are no longer useful. Well, today, I am the debt you cannot pay. Lumapit si Vanessa kay Marites. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Akala mo ba panalo ka na? Isang housewife ka lang. Wala kang mapapatunayan. Tinitigan siya ni Marites mula ulo hanggang paa. At ikaw, Vanessa, sigurado ka bang ikaw lang ang babaeng pinapangakuan ni Carlos ng langit at lupa? Dahil sa nakita ko sa mga record ng kumpanya, may ibang bata pa siyang pinapadalhan ng pera sa Singapore. Maybe you should check his other phones. Ang sulyap ng pagdududa ay agad na sumibol sa pagitan ni Carlos at Vanessa. Ang kanilang alyansa na binuo sa kasinungalingan ay nagsimulang magbitak-bitak sa harap ng lahat. Tinalikuran na sila ni Marites. Sa bawat hakbang niya palayo, naramdaman niya ang isang matinding gaan sa kanyang kalooban. Ang bawat sentimo ng utang ni Carlos sa kanya, ang kanyang kabataan, ang kanyang pagod, at ang kanyang mga luha ay nagsisimula ng mabayaran. Habang palabas ng ballroom, naririnig niya ang malakas na pagtatalo ni Carlos at Vanessa sa loob. Ngunit hindi na siya lumingon. Sa labas, ang langit ng Manila ay madilim. Ngunit ang mga bituin ay tila mas lalong naglaliningning para sa kanya. Ang opisina ni Marites sa loob ng Hidalgo Transport ay amoy bagong silyadong kahoy at malamig na eucalyptus. Malayo ito sa amoy ng alikabok at panis na mantika ng lumang kusina ng mga Morales. Sa harap ng malawak na bintanang salamin, tanaw ni Marites ang buong syudad ng Makati, maliit, abala, at tila nasa ilalim ng kanyang mga kamay. Isang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang mabilis at may awtoridad na katok ni Mateo. Ito ay isang mabagal, tila nag-aalinlangang katok.
Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Doña Esperanza. Ang matandang babae na dati ay tila isang reynang hindi maabot ay ngayon mukhang lantang bulaklak. Ang kanyang mamahaling terno ay lukot at ang kanyang mga mata ay puno ng puyat. Ang amoy ng kanyang paboritong pabango na dati ay nakakalasing sa tapang ay tila naging amoy ng gamot sa nerbiyos. Marites. Anak, ang boses ng matanda ay nanginginig. Nanatiling nakaupo si Marites. Hindi siya tumayo para magmano. Hindi rin siya nag-alok ng upuan. Huwag niyo na akong tawaging anak, Doña Esperanza. Matagal na ninyong kinalimutan ang salitang iyan nung itinapon niyo ang mga gamit ko sa ulan. Lumapit ang matanda. Pilit na hinahawakan ang kamay ni Marites sa ibabaw ng mesa. Marites, nakikiusap ako. Ang anak ko, si Carlos, nawawala na siya sa sarili. Ang kumpanya ay unti-unti nang kinukuha ng mga bangko. Wala na kaming pambayad sa kuryente ng mansyon. Utang na loob, Marites. Ikaw lang ang makakapagligtas sa amin. Ang salitang utang na loob ay tumama sa pandinig ni Marites na parang isang maruming basahan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Utang na loob? Mahinahong ulit ni Marites. Ilang gabi akong hindi natulog para lang ayusin ang mga tax records nyo. Ilang beses akong nagpakaalipin sa inyong dalawa habang minamaliit nyo ang pagkatao ko. Iyon ang tunay na utang na loob, Doña Esperanza. At siningil na yon ng tadhana noong hinayaan nyo akong mamatay sa loob ng emergency room. Pero pamilya pa rin tayo. Pagsusumamo ng matanda, ang kanyang mga luha ay gumugulong na sa kanyang mga kulubot na pisngi. Isipin mo ang dangal ng pangalang Morales. Dahan-dahang binuksan ni Marites ang kanyang jewelry box. Kinuha niya ang isang gintong singsing na may malaking diamante, ang heirloom ring ng pamilya Morales na ibinigay sa kanya noong kasal. Ang metal nito ay malamig, kasing lamig ng pakikitungo nila sa kanya sa loob ng 10 taon. Inilapag niya ang singsing sa tapat ng matanda. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa matigas na mesa ay tila isang hatol na hindi na mababawi. Narito ang singsing nyo. Wika ni Marites. Ibenta nyo ito. Baka sakaling makatulong yan para hindi kayo mapalaya sa mansyon nyo sa loob ng 1 linggo. Ngunit huwag na kayong babalik dito para gamitin ang utang na loob sa akin. Ang antin ng isang alipin ay natatapos kapag nahanap na niya ang kanyang kalayaan. Nanghihinang kinuha ng matanda ang singsing at tumalikod ng walang kibo. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagguho ng isang turing gawa sa kayabangan. Samantala, sa isang maliit na condo unit na puno ng usok ng sigarilyo, nakaupo si Carlos sa gitna ng mga nagkalat na bote ng alak. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen ng kanyang laptop. Nakita niya ang mga bank transfer ni Vanessa, mga malalaking halaga na ipinadala nito sa isang private account sa ibang bansa sa loob ng 6 na buwan. Vanessa? Bulong ni Carlos, ang kanyang boses ay puno ng pagtataksil. Kinuha mo ang lahat sa akin. Hindi nagtagal. Narinig niya ang mabilis na pag-iimpake ni Vanessa sa kabilang silid. Walang imik na lumabas ang babae. Hila-hila ang kanyang mga maleta. Saan ka pupunta? Tanong ni Carlos. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. I don't stay in a sinking ship, Carlos. Matigas na sagot ni Vanessa. Masyado kang naging tanga para paniwala ang mahal kita dahil sa gwapo mo. Mahal kita dahil sa pera mo. At ngayong wala ka ng kahit ano, hindi na kita kailangan. Ngunit habang naglalakad si Vanessa sa loob ng NAIA Terminal 3, bitbit ang kanyang mga nakaw na kayamanan. Napansin niya ang 4 na lalaking nakabarong na nakatayo sa tapat ng check-in counter. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at ang isa sa kanila ay may hawak na isang puting papel. Naramdaman ni Vanessa ang matinding panlalamig ng kanyang sikmura. Binitawan niya ang kanyang maleta. Ang tunog ng pagbagsak nito sa makinis na sahig ng airport ay tila hudyat ng kanyang huling sandali. Miss,
Vanessa Cruz, you are under arrest for corporate fraud and theft. Wika ng opisyal habang inilalabas ang mga bakal na posas. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang bawat kislap ng mga cellphone ng mga taong nagvi-video ay tila mga latigong humahampas sa kanyang mukha. Wala si Carlos para iligtas siya. Wala siyang pera para bayaran ng hustisya. Sa isang sulok ng airport, isang babaeng nakasuot ng malaking sunglasses ang nanonood mula sa malayo. Si Marites. Tahimik niyang pinagmasdan ang pagbagsak ng babaeng kumuha ng lahat sa kanya. Walang galit sa kanyang puso. Tanging isang malalim na buntong hininga ng paglaya. Kinuha ni Marites ang kanyang telepono at tinawagan si Mateo. Tapos na. Bulong niya. Hindi pa, Marites. Sagot ni Mateo sa kabilang linya. Ang pagbagsak nila ay simula pa lang ng pag-akyat mo. Are you ready for the board meeting tomorrow? Gumiti si Marites, isang ngiti na kasing liwanag ng umaga. Handang-handa na ako. Ang loob ng Regional Trial Courtroom 14 ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba bawat hininga ay may timbang. Ang amoy ng lumang kahoy na hinaluan ng amoy ng mga dokumento at matapang na kape ay nangingibabaw sa hangin. Sa ilalim ng malamig na bugso ng aircon, nakaupo si Marites sa panig ng tagapagsakdal. Suot niya ang isang puting-puting sutlang blusa, isang kulay na sumisimbolo sa isang malinis na simula. Malayo sa mantsa ng nakaraan, sa kabilang panig, si Carlos ay tila anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang barong ay hindi na plansado, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay tila mga lubog na balon ng kawalan ng pag-asa. Wala si Vanessa sa tabi niya. Ang tanging kasama niya ay isang abogadong pampubliko na tila wala ring ganang ipagtanggol. Ang isang kasong talo na sa simula pa lang. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy na martilyo ng hukom ay umalingaw-ngaw sa buong silid na naghuhudyat ng simula ng katapusan base sa mga ebidensyang iniharap, kabilang ang founding advisor clause at ang mga record ng ghost deliveries na napatunayang ginawa ni Mr. Carlos Morales. Deklara ng hukom, ang boses nito ay walang bahid ng emosyon. Ang korte ay nagpapasya na ang lahat ng intellectual property ng Morales Logistics ay ibabalik sa pangalan ni Imelda Marites Morales. Bukod dito, ang mga ari-ariang nakuha sa pamamagitan ng ilegal na pondo ng kumpanya ay kukunin ng Estado bilang kabayaran sa mga atraso sa buwis. Narinig ni Marites ang mahinang paghikbi ni Carlos. Hindi ito ang iyak ng pagsisisi, kundi ang iyak ng isang taong nawalan ng lahat ng material na bagay na nagbibigay sa kanya ng halaga. Nang matapos ang pagdinig, lumabas si Marites sa silya ng saksi nang may taas na noo. Habang naglalakad siya sa gitna ng hallway ng korte, biglang humarang si Carlos. Sa harap ng mga tao, sa gitna ng malamig na marmol na sahig, biglang bumagsak ang mga tuhod ni Carlos. Marites, please. Pagmamakaawa ni Carlos, ang kanyang mga kamay ay pilit na gustong humawak sa laylayan ng damit ni Marites. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Nasilaw lang ako ni Vanessa. Ikaw ang kailangan ko. Ikaw ang buhay ko. Huwag mo akong iwan ng ganito. Ang mga tao sa hallway ay tumigil at nagsimulang magbulungan. Ang hiya na dati ay pilit na ibinabaon ni Carlos kay Marites ay ngayoy bumalik sa kanya ng makasampung ulit. Ang makapangyarihang CEO ng Morales Logistics ay nakaluhod ngayon sa paanan ng babaeng itinuring niyang basura. Tiningnan ni Marites ang lalaking minahal niya ng 10 taon. Ngunit sa halip na galit, tanging awa ang naramdaman niya. Isang uri ng awa para sa isang taong hindi kailanman naintindihan ang tunay na kahulugan ng katapatan. Hindi kita iniwan, Carlos. Mahinahong wika ni Marites. Ang kanyang boses ay tila isang malinis na agos ng tubig. Iniwan mo ang sarili mo noong pinili mong ipagpalit ang dangal mo sa panandaliang sarap. Ang luhod na yan. Hindi iyan para sa akin. Ialay mo yan sa Diyos.
at sa mga taong ninakawan mo ng kinabukasan. Dahan-dahang binawi ni Marites ang kanyang damit mula sa kapit ni Carlos. Hindi siya lumingon. Bawat hakbang niya palayo ay tila pagpunit sa huling pahina ng isang madilim na kabanata. Sa labas ng gusali ng korte, naghihintay si Mateo sa tabi ng kanyang sasakyan. May hawak siyang isang maliit na itim na kahon. Nang makalapit si Marites, iniabot niya ito nang may banayad ng ngiti. Para sa iyo, wika ni Mateo. Binuksan ito ni Marites. Sa loob ay isang gintong susi na may nakaukit na maliit na plaka. Hidalgo Morales Logistics Center. Binili ko ang lumang warehouse ni Carlos sa subasta kanina. Paliwanag ni Mateo. Ngunit hindi ko ito binili para sa akin. Binili ko ito para sa iyo. Iyan ang magiging punong tanggapan ng sarili mong kumpanya. Isang lugar na itinayo sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Naramdaman ni Marites ang init sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait. Ito ay luha ng pasasalamat. Tumingin siya sa malawak na kalye ng Maynila. Ang bawat sasakyang dumadaan, ang bawat taong naglalakad, ay tila bumabati sa kanyang bagong silang na kalayaan. Lumingon si Marites sa gusali ng korte sa huling pagkakataon. Nakita niya si Carlos na inilalabas ng mga pulis, nakaposas na at nakayuko. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Marites na ang pinakamasakit na parusa para kay Carlos ay hindi ang pagkakakulong, kundi ang habambuhay na pagsisisi na binitawan niya ang nag-iisang tao na handa sanang ibigay ang lahat para sa kanya. Handa na ako, Mateo. Wika ni Marites habang sumasakay sa sasakyan. Saan tayo pupunta? Tanong ni Mateo. Sa hinaharap. Sagot ni Marites. Doon sa lugar kung saan ang pangalan ko ay hindi na idudugtong sa isang lalaking nanakit sa akin, kundi sa isang babaeng nagtagumpay nang dahil sa sarili niyang lakas. Ang paglubog ng araw sa Manila Bay ay nagpinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Isang tanawing tila isang dambuhalang canvas ng kapayapaan. Sa loob ng kanyang malawak na opisina, sa pinakataas na palapag ng Morales Hidalgo Tower, nakatayo si Marites sa harap ng bintanang salamin. Ang amoy ng sariwang jasmine mula sa florera at ang samyo ng mamahaling kape ay bumabalot sa silid, isang matamis na paalala ng layo ng kanyang narating. Wala na ang asul na duster na punit-punit. Ngayon, suot ni Marites ang isang pasadyang suit na kulay ivory na tila nagbibigay ng liwanag sa kanyang kayumangging balat. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging puno ng pag-aalinlangan, ay ngayoy kasing linaw ng kristal. Isang folder ang nakapatong sa kanyang mesa. Ang ulat mula sa alas ng Pag-asa Foundation, yang organisasyong itinayo niya para sa mga kababaihang biktima ng emosyonal at pinansyal na pang-aabuso. Sa bawat lagda niya sa mga dokumentong yon, nararamdaman ni Marites na unti-unti niyang binabayaran ang utang niya sa sarili. Ma'am, handa na po ang sasakyan. Wika ng kanyang sekretarya. Kailangan niyo pong dumaan sa port area para sa inspeksyon ng bagong fleet. Tumango si Marites at dahan-dahang kinuha ang kanyang bag. Sa pagbaba niya sa lobby, sinalubong siya ng mga ngiti at pagbati ng kanyang mga empleyado. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto. Pagdating sa port area, ang amoy ng dagat, krudo at kalawang ay sumalubong sa kanya. Ang init ng hapon ay nanunuot sa balat, ngunit hindi ito ininda ni Marites. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga dambuhalang container van, napansin niya ang isang grupo ng mga kargador na nagpapahinga sa gilid. Doon, sa gitna ng mga lalaking hubad-baro at amoy pawis, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Si Carlos. Nakaupo ito sa isang lumang gulong, may hawak na plastik ng tubig at piraso ng tinapay. Ang kanyang balat ay nasunog na ng araw. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro papel lang, ang hawak ay ngayoy puno na ng kalyo at dumi. Ang amoy ng murang alak ay tila kumapit na sa kanyang hininga. Nang magtama ang kanilang mga mata,
Nakita ni Marites ang isang mabilis na kidlat ng pagkahiya at pagsisisi sa mukha ng dating asawa. Dahan-dahang tumayo si Carlos, tila gustong lumapit, ngunit natitigilan sa kintab ng sapatos ni Marites. Marites! Bulong ni Carlos, ang boses ay paos at nangangatog. Balita ko, ikaw na ang pinakamalaking pangalan sa industriya ngayon. Tumingin si Marites sa kanya. Walang galit, walang poot. Ang naramdaman niya ay isang malalim na katahimikan. Ang katahimikan ng isang taong wala nang kailangang patunayan. I am just doing what I should have done a long time ago, Carlos. Mahinahong sagot ni Marites. Ang pagpapahalaga sa sarili ko. Marites, please. Baka naman. Baka pwedeng humingi ng trabaho sa opisina. Kahit driver lang, pagsusumamo ni Carlos, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Marites. You chose this path, Carlos. Pinili mong itapon ang lahat para sa isang bagay na madaling makuha pero mahirap panatilihin. You didn't just lose a company. You lost the only person who would have stayed with you even if you were back to being a cargador. Iniwan ni Marites ang isang sobre sa tabi ni Carlos. Hindi pera, kundi ang address ng isang rehabilitation center at isang job training program. Hindi kita bibigyan ng isda, Carlos. Tuturuan kita kung paano mangisda muli. Pero sa pagkakataong ito, kailangan mong gawin yan ng walang tinatapakan na tao. Habang naglalakad palayo si Marites, narinig niya ang mahinang paghagulgol ni Carlos sa likuran niya. Ang tunog ng kanyang mga hikbi ay nalunod sa ingay ng mga makina ng barko at ang sigaw ng mga tagapangasiwa. Sa dulo ng pantalan, naghihintay si Mateo. Nakasandal ito sa kanyang sasakyan, nakatingin sa malayo. Nang makita niya si Marites, isang ngiting puno ng paghanga ang sumalubong sa kanya. Are you okay? Tanong ni Mateo habang dahan-dahang binubuksan ng pinto para sa kanya. I am more than okay, Mateo. Sagot ni Marites habang sumasakay. For the first time in my life, I can breathe without feeling like I'm taking up someone else's space. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa port area, tiningnan ni Marites ang kanyang sarili sa side mirror. Ang babaeng naaksidente sa kalsada, ang babaeng pinalaya sa ulan, at ang babaeng minaliit ng lahat ay wala na. Ang natitira na lamang ay isang reynang natutong bumuo ng sariling palasyo mula sa mga bato na ipinukol sa kanya. Ang araw ay tuluyan ng lumubog. Ngunit para kay Marites, ang tunay na umaga ay ngayon pa lamang nagsisimula. Lumipas ang 2 taon, na tila isang mabilis na agos ng malinis na tubig, tinatangay ang mga huling bakas ng putik mula sa nakaraan. Ang gabi sa ballroom ng Cultural Center of the Philippines ay nababalot ng isang uri ng ningning na hindi lamang nanggagaling sa mga dambuhalang chandelier, kundi mula sa pag-asang nagmumula sa mga taong naroroon. Ito ang 2nd anibersaryo ng Alas ng Pag-asa Foundation. Ang amoy ng mga sariwang sampagita ay humahalo sa samyo ng mamahaling alak at hinaluan ng mahinang bulong ng mga matatagumpay na kababaihan. Sa likod ng entablado, nakatayo si Marites sa harap ng isang malaking salamin. Hinawakan niya ang tela ng kanyang suot na terno, isang modernong disenyo na gawa sa hinabing pinya, kulay ginto na tila sumasalamin sa kanyang katatagan. Naalala niya ang pakiramdam ng basang duster sa ilalim ng ulan, ang malansang amoy ng dugo sa ICU at ang lamig ng kalsada nung itinapon ang kanyang mga gamit. Ang mga alaalang iyon, na dati ay nagdudulot ng hapdi, ay ngayoy tila mga medalya na lamang ng isang digmaang kanyang napanalunan. You look breathtaking, Marites. Ang boses ni Mateo ay malalim at puno ng katapatan. Nakatayo siya sa may pinto, hindi lumalapit ng labis. Tila binibigyan si Marites ng espasyo para pagmasdan ang sarili niyang tagumpay. Wala na ang kompetisyon sa pagitan nila. Ang mayroon na lamang ay isang malalim na paggalang. Thank you, Mateo, ngiti ni Marites.
Salamat sa hindi pagbitaw noong ako mismo ay handa ng sumuko. Hindi ako ang nagligtas sa iyo, Marites. Pagtatama ni Mateo habang dahan-dahang lumalakad patungo sa kanya. Ipinahiram ko lang ang entablado, pero ikaw ang umawit ng sarili mong kanta. Today, the world doesn't see you as Carlos Morales' ex-wife. They see you as Marites Imelda Morales, the woman who redefined logistics and compassion in this country. Lumabas si Marites sa entablado sa gitna ng masigabong palakpakan. Ang bawat kislap ng kamera ay hindi na nakasisilaw, kundi tila mga bituin na nagbibigay pugay sa kanya. Sa kanyang talumpati, hindi siya nagsalita tungkol sa galit. Nagsalita siya tungkol sa halaga ng isang babae na madalas ay nakatago lamang sa loob ng 4 na sulok ng kusina. Ang tunay na kapangyarihan. Wika ni Marites sa mikropono, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ay hindi matatagpuan sa yaman o sa pangalang dala natin. Ito ay matatagpuan sa lakas ng loob na tumayo muli kapag ang mundong itinayo mo ay gumuho. To all the women listening, your worth is not defined by how much you sacrifice, but by how much you value the heart that beats inside you. Sa malayo, sa isang maliit na sari-sari store sa labas ng port area, isang lalaki ang nakatitig sa lumang telebisyon habang umiinom ng kape sa plastik na baso. Si Carlos. Pinapanood niya ang kanyang dating asawa na ngayoy tila isang reyna sa screen. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng katotohanang ang babaeng binaliwala niya ay ang mismong liwanag na kailangan niya sana sa kanyang dilim. Wala na si Vanessa. Balita ay nasa loob pa rin ito ng kulungan. Inabando na rin ng mga taong inakala niyang kaibigan. Wala na ang mansyon, wala na ang Morales Logistics. Ang tanging natira kay Carlos ay ang alaala ng isang asul na cake na nadurog sa semento. Isang simbolo ng pag-ibig na hindi na niya muling matitikman. Pagkatapos ng parangal, tumayo si Marites sa veranda ng gusali. Tanaw ang mga ilaw ng Maynila. Ang hangin ng gabi ay dahan-dahang humahalik sa kanyang pisngi. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Si Mateo. What's next for the great Marites Morales? Tanong ni Mateo nang may halong biro. Huminga ng malalim si Marites at tumingin sa malawak na dagat. Next? Next is living, Mateo. No more running, no more proving, just being me. Hindi sila naghalikan ng madula. Hindi rin sila nangako ng mga salitang madaling mapako. Sa halip, sabay silang tumingin sa abot-tanaw. Dalawang tao na parehong nasugatan ng nakaraan, ngunit ngayoy magkasamang bumubuo ng isang hinaharap na puno ng liwanag. Ang sugat ni Marites ay naging peklat, at ang peklat na yon ang naging pinakamagandang bahagi ng kanyang kwento. Dahil sa bawat hapdi, nahanap niya ang kanyang tinig. At sa bawat pagbagsak, nahanap niya ang kanyang pakpak. Ang gabi ay tahimik, ang puso ay payapa. Sa wakas, si Marites ay hindi na ang asawang iniwan. Siya na ang babaeng nahanap ang sarili.